beloved Boss Mike Cervera. At litong-lito na si Senador Amy Marcos sa naging mga pahayag. Andale, ano sabi? O, eto na mga kababayan, litong-lito. Alam nyo ba kung bakit litong-lito? Nalilito mga kababayan kung sino ang pipiliin nito. Oo, yung pag-ibig ba o yung pamilya? Kadalasan mga kababayan, nagiging bobo tayo. Pinagpapalit natin yung pamilya natin sa pag-ibig eh. No? Mukhang malakas ang tama ni Amy kay Digong eh. Kaya siguro ganon, mga kababayan. No? Kung kailan tumanda, mga kababayan, doon pa talaga lumandi eh. Ito na, mga kababayan. Senator Amy Duterte. Bola sa Duterte arrest investigation na kay SP Cheese. Pero bakit? Pasok. Samantala, kabrigada, litong-lito na si Senador Amy Marcos sa naging mga pahayag mula sa Malacanang kaugnay sa pagdalo ng mga gabinete sa hearing ng kanyang komite. Hinggil ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe! Alam nyo, wala naman dapat ikalito pa dyan. Ang tanging dapat lang gawin ni Amy dyan, kung talagang siya, mga kababayan, wag nang sabihin natin kakampi sa kapatid. Gigit na lang, di ba, Kainaro? Gigit na lang pwede na Kaso nalilito pa Grabe, hindi nalito. Yang si Amy nung libo ang natukhang. Yun na nga yung sinasabi natin dito. Pagdating sa mga ganyang mga kaso, mga kababayan, sa mga EJK, sa mga war on drugs na pagkakamali ng nakarang administrasyon na mahal niya, mga kababayan, pagdating dito sa pagkaka-aresto, nagtaka pa at talaga pang pinaglalaban niya. Tila ba parang hindi na sila magkikita? Diba? Parang yung tayo noong mga bata. Noong mga bata tayo, kapag pinigilan tayo, huwag makipagkita sa mga iniirog natin, nagwawala. Sino sa inyo yung ganon? Diba? Yung pipigilan ka, huwag ka doon, wala kang future doon. Oo. Dito ka kay dito ka kay Mike Cervera. Hindi 'yon makakaano sa iyo. Wala. Mahal ko po siya, mami. Anong mahal-mahal? Hindi mo makakain yung mahal-mahal na 'yan. Sabihin naman natin kay Amy, anong mahal-mahal? Hindi ka mapapanalo niyan. Dito ka dapat para manalo, pero matigas ang ulo mo. Di ba? Tigas ng ulo ni Manang Amy. Siyempre, mapusok, siguro si Manang Amy. Hanggang sa tumanda, mapusok pa rin. Tayo ng mga bata, mga kababayan, mapusok tayo. Siyempre, mga kababayan, kung sino nakakapagpaligaya sa atin nun. At siyempre, kapag ka, di ba? Kung sino yung nakakapagpatirik ng mata mo. Siyempre mga kababayan, nakala mo, yun na yun, di ba? Aminin nyo. Hoy, Jack and Poy, live to. Totoo, di ba mga kababayan? So, ganun din ba si Manang Amy? Si Digong din ba? Ang nakakapagbigay ng kakaibang kaligayahan para sa kanya. Kasi tayo ganun dati, 'di ba? Akala natin yun na talaga yun 'Di ba sa Lumera, Ramirez, thank you naman 'di ba? Kay Manang Amy, mga kababayan, talagang hindi siya mapigilan. Ewan ko ba? Bakit talagang tuloy na tuloy siya? Titirik ang mata. Makakapagpaunat ng mga paa. Manang Amy, tanong lang naman to huwag kang mapipikon. Si Digong ba nakakapagpatirik ng mata mo at nakakapagpaunat ng paa mo? Kasi talagang litong-lito na rin kami sa'yo. Hindi namin maisip kung ano ang pinaghuhugutan mo. Kung hugot, oo. Siyempre,
Wala ka naman hidugutin yun. Pero yung pinagugutan mo ng katwiran, ang layo-layo. Eto na. Mga pakinggan niya, eto na. Litong-lito na si Manang Amy, tuloy-tuloy na tayo. Walang nga. Pasok. Samantala, kabrigada, litong-lito na si Senador Amy Marcos sa naging mga pahayag mula sa Malacanang kaugnay sa pagdalo ng mga gabinete sa hearing ng kanyang komite hinggil ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, tila'y nagmomonolog na lamang siya kahapon sa pagdinig ng kanyang komite. Sabihin mo, tila ba nagmukha ka ng tanga kahapon dahil wala kang kausap? Kulang na lang mag-jack employ na lang kayo ni Bato. Ang matalo, kukutusan mo. Diba? Mga kababayan, dadalawa na lang sila ni Bato. Tapos may dumating na Panggulo. Sino yung Panggulo? Si Bongo. Dumating, yun yung Panggulo. Biglang lumabas sa screen, si Bongo. At medyo malungkot-lungkot daw yung mukha neto. Diba? Dapat kayong tatlo na lang ang nag-usap-usap Tapos jack and poy na lang kayo, gayahin nyo yung mga vlogger nyo. Nagja-jack and poy yung tatlong vlogger ninyo doon sa EDSA Shrine. Oo. Nagmukhang mga tanga, mga kababayan Sige, talay! Samantala, mga kabrigada sa panayam ng Brigada News FM Manila sa Senadora, sinabi nitong nabanggit din ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi haharangin ng cabinet members na sumipot. Marami o matapos niya, may sulat naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagpapahintulot sa pagdalo ng mga hearing ito. Yun lang. Kung sinabi ni Atty. Claire yan, yun. Ngayon, may pumigil. Wala siyang magagawa doon. Ngayon, ngayon, Amy, huwag na nating tawaging manang ito. Sabi ni Libayan, parang sinabi ko rin. Parang sinabi mo, alin, yung fake news nyo. Itong grupo ni Libayan, Kainaro, mga fake news peddler. Ayun, na-fact-check ng Rappler. Tayo, alam mo naman, di ba? Hindi tayo gumagawa ng fake news. Kaya, hindi tayo napa-fact-check. Wala tayo sa listahan. Di ba? Pero si Manang Amy, yung mga vlogger nila, lalong-lalo na yung grupo ni Libayan, hakot award. Libayan, hinakot niyo yung award, Putik na yan, fake news daw kayo. Walang nga. Paano ngayon yan? Na-fact check kayo. Naku, mawawalan kayo ng kredibilidad niyan. Buti na lang talaga, kami, hindi ako gumagawa ng fake news. Puro lang ako chismis, pero chismis yun, nililiwanag ko. Pero kasi itong mga ito, mga kababayan, libangan na yata nila Libayan Alin ang libangan nila Libayan? Ang paggawa ng fake news, kaya napapact check. Di ba? Nga. Nga sila, mga kababayan, Sabihin nyo, fake news ako? Paano ngayon yan? May kakampi ako, yung Rappler, Kawawa kayo, Puta, samahan yan, mga kababayan. Sabihan ka ng fake news peddler. Puro mga kasinungalingan kasi mga ginagawa ninyo. Sabi na Roberto Django, si Nulo, baka nasama lang yun. Ang mahalaga, makita nyo, halos buo na tropa nila, magkakasama sila sa kakagawa ng fake news. Diba? Hirap Hirap magsinungaling, Talagang nakabantay sa inyo si Rappler, Eto na, mga kababayan. Bakit? Ano nang pinagrereklamo ni Manang Amy? Pasok! Hindi daw haharangan yung mga cabinet member na umattend. Yun ang una, di ba? Pagkatapos nun, biglang may sulat naman si E.S. Bersamin na pinagbabawalan yung executive na umappear. Kaya nga, na yun, nag-solo flight ako, mag-isa ako doon, pambirang buhay talaga. Buti lang, sumipot yung mga senador. Na ano? Sino sumipit na senador? Si Bongo, tsaka sino? Si Bato. Kaya hindi ka nagmukhang tanga, mag-isa. Nagmukha kayong tatlong mga tanga.
Diba, Kaloy? Nandun yung SEC at isang Ah. constitutional law professor. Otherwise, all alone ako doon. Ano ba yun? Sa ngayon, Ano yon? Ano ba yon? Tawag doon, tinatanong kasi ni Manang Aimee, mga kababayan, kung ano daw ba yon tawag sa nangyaring yun. Eh di, Manang Aimee, talagang nagmukha kang tanga ron. Biruin mo, naghihiring ka mag-isa. Siguro nung naramdaman niya na walang dadalo, tinawagan niya na si Bato. Bato, pumunta ka rito. Para pag pumukpok ako, meron namang mag-second emotion. Diba, mga kababayan? Diba, mga kababayan? Eh, wala eh. Wala man lang susunod na magmo-motion eh. Puro na lang, mga kababayan, pagka mag-isa siya lahat, pok-pok, 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 parang si Tulpo. Diba? Parang si Tulpo. Sige, pok-pok, pok-pok. Dapat tinawag nyo na lang si Maharlika para may pok-pok. Diba, no? Oo. Para hindi na kayo nahihirapan. Kailangan nyo ng pokpok, si Maharlika! Diba? Tuloy. Ay Senate President Chis Escudero na raw ang bola kung masusundan pa ang nasabing hearing. Kay Chis na daw ang bola. Alam nyo, kapag pag-aaralan nyo yung sinabi naman ni Chis Escudero, napakaliwanag naman eh. Manang Aimee, alam mo, napakaliwanag noong sinabi ni Chis Escudero na walang mali sa pagkakaaresto kay Digong. Pakinggan natin, Manang Aimee, balikan lang natin si Chis Escudero. Kasi ikaw ayaw mo pa rin tumigil eh. Pwede naman na kasing tumigil, mamahinga ka na. Mangampanya ka kahit walang sumasalubong sa'yo. No? Mangampanya ka kahit ang laki-laki na ng gastos mo. Napakalaki na ng gastos ni Aimee Marcos sa kanyang kandidatura. Opo. Kaso nga, mga kababayan, wala talaga. Marami nang nagalit sa kanya. Pati mga DDS nga daw, galit na galit na. Hindi pa ba maramdaman ng matanda? Sinong matanda? Nakakatandang Marcos. Ito, mas matanda kay Pangulong Bongbong ito eh. Di tawagin nating matandang Marcos. O kung ayaw nyo naman, bakit na Marcos. Diba? So, ngayon mga kababayan, nararamdaman niya na mukhang hindi na siya love ng tao. Dahil mga kababayan, sa survey, si Manang Aimee nandun na sa dulo. Di ba, Mamita? Nandun na sa dulo, nasa dulo na to eh. Nandun si Mamita Baka naman po, subscribe niyo yan Si Mamita Oo, kaibigan natin yan at talaga naman nakakatuwa kapag nagla-live yan. Eto na mga kababayan. Papasukin natin to si Chis Escudero. Kung ano yung sinabi niya noon, liwanagin natin. Chis Escudero, pasok! Ang nagsampa ng kaso sa Liwanagin natin, Manang Aimee, tignan mo Umaasa ka pa kay Chis Ang liwaliwanag na ng pahayag Sigurado na natututol sa iyo to Pero ikaw, sige pa rin na sige. Chis, alam mo, galit na galit sa'yo si Maharlika. Tanong ko lang, bakit ba pinanggigilan niya yung kilay mo? Ano ba mali sa kilay niya? Bagay naman siya kanya. Kaya nga niya nadagit si Heart Evangelista. Siguro gusto ni Maharlika, siya ang dagitin niya. Kaya gigil na gigil sa kanya. No? Alam mo, Chis, bakit ba? Hindi mo ba pinagbigyan si Maharlika? Maharlika, sorry ka daw. Kasi hindi daw ganyang itsura ang trip niya. Hindi daw pumapatol. Siya hindi. Kasing ganda ni Heart Evangelista. Anong ganda, Winona? Winona, thank you Anong ganda? Bakit? May ganda ba si Maharlika? Pag tinitigan niyo yung mukha niya, kulang na lang. Nakatakip yung salamin niya. Ang tanong, bakit kailangan gawin? Magsuot ng salamin. Kasi nahihiya siya, pati sa itsura niya.
Nahihiya si Maharlika sa itsura niya, pero sa inuugali niya, hindi siya nahihiya. Di ba? Kasi naman, Maharlika, huwag ka namang mangarap ng hindi mo, imposible mong abutin. Biruin mo yung pinapangarap mo, Chis Escudero, Pangulong Bongbong Marcos. Walang niya, puro future president. Mga target mo, balak mo bang maging first lady? Sawa ka na ba sa pagiging first kabet? Di ba? Siguro si Maharlika, mga kababayan, sawa na to sa pagiging first kabet niya. Kaya siguro, yung pangarap niyang maging first lady, desperado na. Wala na, matanda na mga kababayan. Ay, grabe. Ito na. Liwanagin natin yung sinasabi rito, Kasi sinasabi ni Manang Aimee, ito. Ako doon, ano ba yun? Sa ngayon, na kay Senate President Chis Escudero na raw ang bola kung masusundan pa ang nasabing hearing. Tanda na lang kasi daw ni Escudero ang hinihintay para sa mga sabina sa mga opisyal na no-show kahapon. Huli namang idiniin ni Senador Aimee na hindi maaring idiin ang sub judice rule dahil iba naman ang mga pending petition sa ginagawa nilang hearing. Yan ngayon mga kababayan. So pinipilit niya nga na kay kay Chis Escudero ang bola, siya na ang bahala, mga ganon, no? Sinabi na nga ni Chis yung kanyang opinion diyan, mga kababayan. Sinabi na ito na. Pasok. Noong nagsampa ng Ito pakinggan yung maigi para matapos na at matuldukan na. Mukha yata si Manang Aimee. Nung nagsalita si Chis Escudero, Noy Mikato, mukhang natutulog to O may katabing iba. Manang Aimee, pakinggan mo I-analyze mo yung sinabi niya. Baka mamaya kagalitan mo to kapag narinig mo to Ito na. Makinig! Ito na, pasok. mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC. Mga Pilipino, Manang Aimee, ang nagsampa daw ng kaso sa ICC. Wala dong Indiano, walang Koreano, walang Hapon, at lalong-lalo na, walang taga sa inyo. Eto na. At wala rin kamukha ni Maharlika. Ano yun? Hindi mga dayuhan. Yun. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi na ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Kita nyo? Liwaliwanag. Mga Pilipino rin daw ang nagsampa. Wala rin daw mga mga dayuhan ang naroroon. Napakaliwanag, di ba? Di ba, Kainaro? Liwaliwanag na sinabi, Di pa yan yata ma-analyze ni ito. Hindi maunawaan ni matandang Marcos. Bakit ba matandang Marcos? Matanda na yun Sino? Si Aimee. Bakit? Si Aimee? Ewan ko ba? Nagtatanong nga ako sa mga tropa kanina Hindi kaya yung utak ni Manang Aimee nalipat na sa baba niya? Ito na. Yes, pasok. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes. Kita nyo? Liwaliwanag Walang kaso. Para sabihin na inaagaw natin, tinanggalan natin yung jurisdiction ng mga huwes, ng mga hukuman dito o ano pa man. Walang ganun. Walang nakapending na kaso kay Digong. Para sabihin ninyo na inagawan kayo ng tatay sa inagawan kayo ng tatay ng Netherlands. Ang liwanag ho na sinabi ni Chis Escudero. Ang ganda ng paniwanag nito Hindi ko alam bakit hindi pa nag-gets ni Aimee. Na magpasya sa kasong ito at pinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Teves, may kasong pending dito. Ayan, kinumpara pa si Teves sa kaso niya kasi hinahalimbawa nila
Si Tebes, eto, nasampa ng kaso. Si Digong, walang nagsampa ng kaso dito. Kasi mga kababayan, nung panahon ni Digong, ulitin ko lang sa mga hindi nakakaunawa at hindi pa nalalaman, dahil nga nung panahon ni Digong, wala hong maglalakas ng loob para po siya ay idemanda dahil wala hong pupunta ng kaso. Dahil si Digong, lahat takot sa kanya. Kahit na mali siya, kailangang itama siya. Ganon. Kapag ka may namali si Digong, ano ang palusot ng mga alipores niya? Nagjo-joke lang yun. Kita nyo, kapag ka namali si Digong, idinimanda mo, kahit na tama na kayo na nagdemanda, mamamali kayo. Sapagkat sasaklolo yung mga tauhan niya na nakahimod sa puwet niya. Ganun yun. Napakasimple. Takot lahat sa kanya noon, sabi nga ni Rain. Tuloy. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito. Kasi may pending na kaso dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. Kita nyo. Gustong kumuha ng hustisya ng mga biktima. Pamilya ng mga biktima. Napili nilang venue daw, sabi mismo ni Chis Escudero, ay yung ICC. At karapatan naman nila. Pwede naman Kaya nga nasampa. Kasi kung wala namang jurisdiction ng ICC sa mga sinampa, malamang ibabasura. Ibig sabihin mga kababayan, nakita ng ICC na meron talaga, pwede talaga na isampa sa kanila. Kaya tinanggap nila. Bakit? Ayaw nilang mag-like? Tigil na raw natin to. Ayun naman, mag-like na kayo. Parang awa nyo na. Dali na, mag-like na. Ito na, mga kababayan. Pasok. Ayan maliwanag yung sinasabi ni Chis Escudero. Napakaliwanag. Kaya si Manang Aimee, ang tanong dyan, bakit hindi niya maunawaan? Aimee, gayahin mo na lang yung sa Korea. Yung presidente nila, in-impeach nila. Sa atin, baguhin naman. Yung vice president naman ang impeach natin. Kung nangyari sa South Korea, mga kababayan, baka naman pwede rin sa atin na yung vice president natin. Kasi maraming kaso Kaso ng Kaso ng pagnanakaw, pandarambong. Ngayon mga kababayan, ayan, maliwanag na kung sa salita pa lang salita pa lang po ni Chis Escudero, alam nyo na kung ano posisyon nito. Di po ba? Leonora Brown, di ba? Yun yung mga kababayan Ewan ko, bakit hindi pa rin magets ni Manang Aimee, pinipilit pa rin yung kanya. Kung ang ginagawa ni Manang Aimee, nag-aalap pilato siya, hugas kamay ba, para ipasa kay Chis Escudero yung katangahan niya, Manang Aimee, nakabantay yung mga Pilipino sa'yo, nakaabang pa. Kaya kung iniisip mo na yung katangahan mo maipapasa mo pa sa iba, nagkakamali ka. Si Chis Escudero, may mga litanya. Natapos na bago ka pa nagsalita. Kaya yung sasabihin mo na si Chis Escudero na bahala, ay naku, Manang Aimee, tama na. Diba? Our beloved Boss Mike